Hello everyone, ang topic natin yun is about KCL and KBL pa rin application, and mag-solve tayo ng circuit gamit itong law na dalawang law na to. Okay, so example tayo ng ating circuit. Okay, so assign ako ng voltage 24 volts. Tapos ito mag-assign ko, gawin ko lang tong 22 volts. Okay, so positive and negative. Okay, then value ko ng R1 is 1 ohm. Ganun pa rin R2 is 2 ohms. R3 is equal to 3 ohms. Okay, so dito kung mapapansin nyo, yung 24 volts at 22 volts ay halos magkadikit lang, Okay, so i-check natin yan kung ano yung tamang direction ng current. Okay, so next is, again, punta na tayo sa KCL, KCL equation. KCL equation number 1. Okay, so mag-assign lang ako ng direction, Gusto ko yung direction ko parehong clockwise. Okay, at since clockwise siya pareho, so yung direction ng current ko is paganyan, tapos paganyan. Okay, so paganyan. Ito is ganun din, paganyan, and also paganyan. Okay, so next is, nag-aalagay na ako ng I1 dito, I3 ito, tapos ito ay I2. Sa equation natin para sa KCL, ilan yung entering? Ito lang. Okay, so yan yung I1 ko. Ilan yung nag-leave? Dalawa. So is equal to I2 plus I3. Okay, so sa KBL naman tayo. So dalawang equation, dalawang kasing yung nakikita nyo kasi dalawang loop, dalawang closed path. Okay, so lagyan ko to ng point A, ito point B, ito point C, point D, point E, and point F. Okay, so equation number 1 para sa ating loop, sa ating loop ng A, dito ko siya isusulat. KBL, loop A, B, E, F, then back sa A. Okay, equation number 1. Okay, so nakalimutan ko mag-assign ulit ng polarity. So again, ang polarity ko dito na pagbabasehan is yung 24 volts kasi mas malaki siya. Okay, so itong point na to mas malapit siya sa positive. So the other side must be negative. Ito mas malapit siya sa negative. So the other point must be positive. Ito is mas malapit siya sa positive. So ito ay positive, ito ay negative. Okay, so kompleto na yung pag-assign natin ng polarity. Let us proceed sa ating equation 1 ng KBL. Okay? So, from A to B, nadaanan ko is R1. So, since nadaanan ko yung R1, so dapat BR1. Okay? So, nung ako nadaanan is positive. So, positive BR1. From B to E, kasunod na daanan ko is BR2. So, positive kasi yung ako nadaanan is positive BR2. Then E to F, then wala. Then back to A. Nadaanan ko yung voltage apply na 24 volts. So, since negative yung una ko nadaanan, lalagay ko is negative 24 volt. Equate ko ngayon sa 0. Okay? So, next is equation 2. From B to C, C to D, D to E, then back sa B. Okay, umpisa ako sa B to C. So, nadaanan ko si BR3. So, una ko nadaanan is positive BR3. Dito, C to D, nadaanan ko si source, Yung BS natin, positive. So, lalagay ko is positive 22 volts. Pagdating dito is D to E is wala. So, back to B ako. Nadaanan ko si I2 ulit. Si R2, nadaanan ko naman is negative. So, negative BR2 is equal to 0. Okay? So, si equation 1 ko, papalitan ko ng I times R, I times R. So, BR1 yan. So, gagamitin ko I1.
nakamultiply siya sa R1 plus I2 nakamultiply siya sa R2 minus 24 volts, equate ko sa 0. Okay, so equation 2 ko is BR3. So, I3 R3 plus, unahin ko si BR2, no? Minus I2 R2 plus 22 volt is equal to 0. Okay? So, next is meron tong I3, meron tong I2. Kaya lang ito, I2. So, gagawin ko tong dapat itong equation na to ng itong equation 1 natin ng I1 na merong I3 at may I2. So, paano ko gagawin? Papalitan ko yung I1 ng I2 plus I3, no? I2 plus I3, nakamultiply siya sa R1 natin. Plus I2, then R2 minus 24 volts is equal to 0. Yung I2 ko, i-distribute ko yung R1. So, ganito ang gawin ko. Yung R1 natin is equivalent yan sa 1 ohm. So, ibig sabihin, I2 times 1 ohm plus I3, nakamultiply siya sa 1 ohm. Plus I2, yung R2 ko is 2 ohms. Minus 24 volt equal sa 0. Okay? So, now, pagsasamahin ko yung pareho, no? I2, etong dalawa. Okay, so I2, 1 ohm plus I2, 2 ohms. Plus I3, 1 ohm minus 24 volt equal sa 0. Okay, so ilalabas ko yung I2. Matitira is 1 ohm plus 2 ohms plus I3, 1 ohm minus 24 volt is equal to 0. Okay, so ang I2 ko ngayon is 1 plus 2 is 3 ohms. Okay, so 3 ohms plus ang I3 ko ay 1 ohm minus 24 volts is equal to 0. Okay? So, pwede ko nang pagsamahin itong dalawa, no? Kasi may I2 na to, may I3. Kagaya nito, may I3 na to at may I2. Okay? Sa equation 1 ko, I2, 3 ohms plus I3, 1 ohm minus 24 volt equate sa 0. Tapos, itatapat ko itong I3 sa R3. Itong I3 at itatapat ko dito sa I3, 1 ohm natin. Again, yung R3 natin is palitan natin ng 3 ohms, ano? Kasi yung R3 natin is 3 ohms. Then, yung I2 ko is negative I2, tapos yung R2 ko ay 2 ohms. Okay, so, ito ay plus 22 volts. Okay, equal natin sa 0. Ngayon, imumultiply ko to. Gusto kong ma-cancel tong I2 natin. Pero dapat, pareho sila ng ating value, no? So, para magkapareho, imumultiply ko to sa 2, imumultiply ko to sa 3 para 2 times 3 is 6, 3 times 2 is 6. So, pareho na sila, pwede na silang makancel. Okay, so 2 times 3 is 6. Ito ang equation 2 natin, ano? 2 times 3, so copy yung I2, 2 times 3 is 6 ohms, plus copy yung I3, 2 times 1 ohm is equivalent to 2 ohms, minus 24, minus 2 times 24, dalawang 24 is 48 volts equal sa 0. Itong isa is 3 times 2 is 6. So, ito ay negative I2. 6 na to. 3 times 2 is 6 plus I3. 3 times 3 is 9 ohms. Tama? Okay? Send plus. So, tatlong 22. 2, 4, 6, 66. 66 volts. Okay, so ito ay cancel na. Matitira ako ng 9 plus 2 is 11, ano? Or pwede ko siyang isulat ng I3 2 ohms plus I3 9 ohms. So, negative 48 plus 66 is equivalent to positive 18 volts. Okay? So, is equal to sa
0. Okay? So, ngayon, pwede kong pagsamahin, ilalabas ko yung I3, pagsasamahin ko yung 2 ohms at 9 ohms. Tapos, plus 18 volts is equal to 0. Okay? So, next. So, 2 plus 9 again is 11, ano? I3 times 11 ohms. Tapos, ito ngayon ay plus 18 volts is equal to 0. Okay? So, labas ko yan. I3 ko, 11 ohms, nakamultiply sa 11 ohms, equals to negative 18 volts. Okay? Divide both sides sa 11 ohms. So, cancel. Ang I3 ko is equivalent to negative 18 over 11 amperes or 1.636 or 1.64 amperes. Okay, so yan ang value ko ng I3 ko, negative. Okay? Now, next is, pwede ko na ngayon makompute yung value ng I2 ko. Okay? So, gamitin ko to. So, pwede mo rin gamitin to, no? Pwede mong i-try yan kasi pareho lang din ang sagot na ibibigay sa inyo. Okay? I2, 3 ohms plus I3, ano yan, 1 ohm minus 24 volts equal sa 0. Okay, substitute ko yung value, negative 18 over 11. Okay, I2, 3 ohms plus I3 ko is negative 18 over 11. Nakamultiply siya sa 1 ohm minus 24 volts equal sa 0. Okay, so copy I2, 3 ohms. So, positive times negative, magiging negative na lang siya. No? Negative 18 over 11 times 1 is simply negative 18 over 11. So, ito ay volts na. So, minus 24 volts equal sa 0. Okay? So, I2, 3 ohms. So, negative 18, 11 minus 24 volts ang sagot dyan is negative 2, 8, 2 over 11 equal sa 0. Okay, so I2, 3 ohms, transpose sa kabila, equal sa positive 282 over 11. Now, divide both sides sa 3 ohms. Divide both sides sa 3 ohms. So, ang aking I2 ngayon is equivalent to 94 over 11. Okay, so amperes or 8.545 or 8.55 amperes. Okay, so yan yung value ng aking I2. So, makakompute ko na ngayon yung I1. Kasi ang I1 natin equal sa ating I2 plus I3. Okay, so lobat na ako. I2 ko is 94 over 11. Tapos, ang I3 ko is negative 18 over 11. So, plus to minus plus negative 18 over 11. Okay? So, ang I1 ko ngayon is negative 18 over 11. 94 over 11. So, ito magiging negative na lang to kasi magiging ganyan. 94 over 11. Positive times negative is negative 18 over 11. Okay? So, pag nirekta mo sa calculator yan, ang bibigay sa yung sagot niyan is 76 over 11 amperes or 6.909 or 6.91 amperes. Okay. Now, ito ang challenge dito. Yung I3 natin is negative. Yung I1 natin is positive. Yung I2 natin is positive. Okay? So, ngayon, dalawa yung positive. Sulat natin. Dalawa yung positive mo. Sulat natin ano? I1 mo. Yung I1 mo is positive. So, plus yan. So, plus I2. Tapos, minus I3. Kasi negative, no? Minus I3 is equal to 0. Now, dito, sabi, kapag positive, ibig sabihin, papasok yon.
Diba? Sa law natin yan sa current law, no? Kapag positive, papasok yun, entering yun. Kapag negative, nakalib yun. Okay, leaving yun. I mean, kapag positive, entering yun. Kapag negative, leaving yun. Okay, so since ito ay negative yung I3 natin, ano? Sa tatlo natin yan, dito, ilagay ko dito para basta makita natin. I1 plus I2 minus I3 is equivalent to 0. Okay, so ano yung tamang direction ng current? Yung I1 mo is positive. So, papasok yan dito sa junction. Pasok yan. Tama yan, direction na yan. Now, yung yung I2 mo is, saan yung I2? Ito, positive. So, papasok yan ngayon sa ating junction. Now, yung I3 mo ay negative. So, yan ang palabas sa ating junction. Okay, so ibig sabihin na bago yung direction. Ang tamang direction nito is ito. Lagay ko to. Yan, ito ang tamang direction natin ng current. Yan. Which is I1 plus I2 is equal to I3. Okay? So, i-add natin yung I1 at saka I2. No? I1 mo ay okay, so pag in-add natin yan, 94/11 plus 76/11, ang ibibase yung sagot yan is 170/11, ano? Which is not the correct answer kasi yung I3 natin is negative 18/11. Okay, so ibig sabihin ang approach dito is ganito. Okay, so I1 mo is equal to I2 plus I3. Now, ang nangyari is ang I1 mo is equivalent to I2, tapos ngayon yung I3 mo ay naging negative na. No? Now, ililipat ko sa kabila yan lahat. I1 minus I2 magiging siyang positive I3 is equal to 0. Okay? Kasi I1, nilipat ko, itong positive magiging negative, itong negative magiging positive. Now, dito, alin yung positive? Yung I1 at saka yung I3. So, ano yung negative? Negative I2 is equals to 0. Ibig sabihin, ang nag-enter mo dito ay yung I1 at I3. Okay, so I1 plus I3, ang nag-leave mo is, or yung nag-out mo is I2. Okay, so ang tamang direction dito is yung I1 mo papasok sa node. Tama yan. Yan ang direction natin. Tapos, yung I3 mo papasok sa node. Yan ang direction natin. Tapos, yung I2 ay palabas. Kasi negative siya. So, equal. Itong I1 mo plus I3 is equals to I2. So, ito ay palabas. Ito lang yung lumabas. Okay, so, ang original na direction mo, ito yun, ano? Yan. Sa R1, sa I1. Ito sa I2. I3, I2. Okay? So, ang original is papasok sa junction yung I1 mo at saka yung I3. And then, palabas yung I2. So, pag pinag-add mo yung I1 at I3, so, ang ibibigay sa'yo sagot is yung I2. Okay? I1 plus I3 is equal I2. Ang I1 mo, since ginawa mo ng positive, ano, yung I1 mo is 76/11. Ginawa mo na itong positive, so magiging siyang 18/11. Okay? So, ang X, ibibigay sagot sa yung sagot niyan, yung I2 mo na 94/11. Okay? So, pwede nyo i-try yan, ano, pag sa calculator. So, try natin. 76/11 plus 18/11. Okay. So, 94/11. Okay, so ibig sabihin, si voltage source mo na 20 volts ay nag-produce din ng sarili niyang direction na papasok doon. No? Sa lubungan sila ng 24 volts, dito siya nag-out sa iyong I2.
Okay? So, yun lang naman ang topic na to, no? So, again, kung meron kayong hindi naintindihan sa part na to, kung meron kayong gustong i-correct, no? O pwede nyo i-comment sa ating pinaka-comment box. And of course, kung meron ako na-miss na part, kung meron ako nakaligtaan, or sabihin natin na mali, pwede nyo i-comment din, i-check. At i-check natin kung ano yung kailangan na dapat itam. Okay, so yun.